Dahil dyan, may mensahe si Harry Roque dito kay Risa Ontiveros, ha. May mensahe si Harry Roque, i-play lang natin. Pero yun nga, bilang pangwakas dyan sa issue ng bentahan ng bahay na yan, kaninang umaga, pinunit na po yan. Pinunit na po yan kaninang umaga ng ating kumpare. Kasi hindi rin siya papayag. Ang ating kumpare ay hindi rin papayag, si Baste, na ibenta yan. Nakatira siya dyan eh. Nakatira siya dyan. Kahit kanino pa man yung bahay na yan, kanino pa man nakapangalan yung bahay na yan, hindi papayag ang paring Basti natin na basta lang mawala yan sa kanila. Sa birthright nila yan eh. So, I think magkakaroon naman ng development at makakapag-usap-usap naman yan. And I think maaayos yung problema na yan. Tampuhan na siguro yan. Tampuhan lang yan. Na kayong makisali, ha? Ako, naglabas lang tayo ng ating salubin tungkol dun sa property. Yung property lang talaga, ayaw natin as much as possible. Sana naman, ibigay na natin sa taong bayan yan. Yan ay isang monumento ng isang leader na malinis, isang leader na mahal ang bayang Pilipinas, isang leader na naglingkod sa Pilipinas at sa mga Pilipino. I-preserve natin yan. Ha? Ito. Merong si Harry Roque. Merong mensahe si Harry Roque kay Risa Ontiveros. Pakinggan natin. So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no, para maging para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CPP-NPA, no? Tingin nyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha yung suporta ng taong bayan? Nagsabuatan na nga kayo, ang latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga, wala na no? Wala na, tulpo. Hindi, pero totoo to mantakin mo, for the past 3 years, actually hindi nga 3 years for the past 6 years plus 3 years, wala nang ginawa ito sila Risa Ontiveros kundi sirain ng mga Duterte. Kasama sila De Lima, mga Dilawan Tae. Kasama na yan. Walang ginawa kundi sirain ng mga Duterte. Pero look where the Dutertes are right now. Well, kinakaharap nila ngayon ng pinakamatinding pagsubok na kinaharap ng isang leader ng bayang Pilipinas. Yun yung ipagkanunuka at traidoring ka ng mga kababayan mo mismo, lalong-lalo na yung mga natulungan mo, mga walang utang na loob ang mga punyeta. Nandun na tayo. Pero ang mga Duterte ay nananatiling sentro pa rin ng kapangyarihan pagdating sa politika, na kahit na anong gawin ng lahat ng mga nagsama-sama ng mga to, puwersa ng media, puwersa ng mga komunista, rebelde, socialist, mga yung tawag daw nila, mga socialist, masimbahan, na mga satanas din naman, mga nasa gobyerno na mga walang utang na loob, congressman, mga senador, nagsama-sama na ang lahat ng to, pero makikita ninyo ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte. Now, influential ang mga Duterte. Influential sila in a sense that mahal sila ng makaramihan ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ang influensya nila nasa tao. Hindi influential na may kapangyarihan at ihaharas ka. Yung iyong kalayaan, human rights, i-violate nila. Hindi ganun. Influential sila in a sense that people love them. Mahal sila ng mga Pilipino na hindi ninyo kayang makuha. Magbabayad kayo ng testigo para sirain ang mga yan. Mantakin mo, hindi ka nandidiri, Risa Ontiveros, nagbayad ka ng 500,000 para lang idamay si Pangulong Duterte at si Inday Sara dyan sa, may daladalang baril dyan sa Glory Mountain. Hinayo pa ka. Hindi ka nahihiya. Tapos, putang ina, kayong mga madre,
Tuwan-tuwa kayo dito sa napakabulaan, sinungaling at hudas na si Risa Ontiveros, kayong mga taga-Saints ko. Kupal kayo. Diretso mo, Harry. Naglao na parang bula, no? So ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, virus, nakakadiri ka kasi madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging direktor ng PhilHealth at sangkatutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para ikay manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay, nako. Tapos, ang nakakabuhisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawain to. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo, para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? Yun ang pinakamasaklap. Na ginagawa nila itong kademonyohan na ito para magipit yung taong walang kasalanan. Pwede kang magpakulong or magpakawala ng 100 na guilty na mga kriminal. Huwag ka lang magkukulong ng isang tao. Human rights violation ang sinisigaw ninyo, tapos nagbabayad kayo ng tao para alam mo yun, bigyan ng sala itong mga walang kasalanan. At ang pinaka nakakadiri talaga dito is man of faith and man of church, itong ginaganyan nila. Taong simbahan, nagkakalat ng salita ng Panginoon, nagliliberate ng mga tao, nagbabago ng buhay ng mga tao, tumulong sa pamahalaan, tumulong sa mga nasusunugan, nadidilubyo, natural calamities, laging nandiyan dyan. Nakakatulong sa lahat ng mga magagandang nais ng bayang Pilipinas, nakasuporta, pinakukulong para lang sa pansarili nilang agenda na mapabagsak yung mga kalaban nila sa politika. Si Pastor Apollo Kibuloy ay isang taong simbahan. Isang taong simbahan na pinipilit yurakan ang kanyang pagkatao para pandirihan siya. Pero mas lalong nakikilala at gumagawa ang Panginoon ng gumagawa ang Panginoon ng paraan para lalo siyang malinis ang kanyang pangalan. Ito na tong itong instance na ito. Ilan pang testigo ang binayaran? Buti sana kung si Risa Ontiveros ngayon lang nasangkot dyan. Pangatlong beses na po ito. May bikoy pa. Meron pa yung mga kabatang, meron pang kinidnap daw dyan para lang magtestigo dyan sa Senado. Yung mga paggawa-gawa pa ng mga peking yung mga ginawa pa nilang kapikian dyan sa corona impeachment. Hindi ba? Sa putang ina, sobrang demonyo nitong tao na ito. Na putya, pati ba naman yung mga bumabatikos sa kanya ngayon dahil bistado na siya, pinapa-take down nila yung mga account. Di ba? Putya, Risa Ontiveros, lahat ng ito ay aanihin mo. Lahat ng ito ibabalik sa'yo. Sa totoo lang, mayroon pa kang babanggitin dito tungkol sa PhilHealth Yung PhilHealth na puro mukha mo pinaglalagyan ng lahat ng bus na gamit ang pondo ng PhilHealth para lang umingay ka sa sa kampanya at manalo. Kapal ng pagmumukha mo, ma'am. O tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan nito. Kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na to turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya, tao siya. Inaamin niya, hindi siya perpekto. Meron siyang mga kahinaan. Ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya niyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontiveros na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. No? Pangalawa,
yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap, nagmamalinis. Ayun. Sinusuka na kayo. Kaya sana talaga yung mga involved na mga senador dito, si Senator Bato, si Senator Bongo, sana maglunsad kayo ng Senate inquiry patungkol dito. Imbitahin nyo yung alias Rene na yan at tanungin nyo siya ng kung ano-anong mga bagay para malaman, totoo ba itong rest house na ito? Totoo ba na nakasama pa sila Matubato? So putang ina yan. Sila pa pala yung nagtatago kay Matubato, sinasabi nila nakalabas na ng bansa o kaya kung talagang nakalabas ng bansa yan, alam nila kung paano nakalabas ng bansa. Sila pala nagtatago dyan, di ba sinasabi nila, hindi nila alam paano nakalabas. Walang record, blah blah blah, heads will roll. Yung pala, kayo ang nagtatago. Daming na-reveal dito, lalo-lalo yung mga staff na yan, yung DOJ, yung si Lagdameo, lahat nadamay rito. Kaya kailangan talaga, nyo to, pagtuunan nyo to ng pansin, tapos mag-file kayo ng ethics complaint dyan sa babae na yan. Hindi lang isang beses nangyari, 2 beses, 3 beses nangyari. Nagiginang dapat wala tayong ganyang mga mambabatas, yung mga kriminal ang isip. Diba? Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,